Napanood nyo na ba ang video na to? Kung napanood nyo na, edi thank you. Meron ako sa inyong i-share na helpful tips kung ano ang magandang klase at matibay na blender. Hindi po ako nagpo-promote ng brand or blender dito mga masters. Syempre, this is based pa rin through my sales experience. Binibigyan ko lang kayo ng idea para pagpunta nyo ng appliance store, hindi ka na mahihirapan at alam mo na yung bibilin mo. Kumusta mga masters? Welcome again sa aking YouTube channel! In this video, ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga dapat i-check na parts kung pipili ka ng blender. At lilinawin ko lang po mga masters, for household use lang po itong topic natin. At hindi pang commercial use, okay? I-check na natin yan pagkatapos nitong intro. Siguro naman familiar kayo sa mga klase ng blenders. Tanong ko lang, chine-check nyo ba yung mga parts na to bago kayo bumili? O baka naman dumidepende lang kayo sa mga sinasabi ng mga sales personnel? Well, ipapaliwanag ko sa iyo. Ang tawag sa parts na yan is drive shaft or drive gear ng blender. At yan ang main part ng isang blender. Alam nyo ba na may tatlong klase ng drive shaft? Merong plastic, merong rubber, at ang highlight sa topic natin, ang all metal drive. Ma-compare ko lang. Halimbawa yung plastic drive shaft. Okay naman ito dahil hard plastic ang ginamit na materials dito. Yun nga lang habang tumatagal, ay napupudpud ito at posible pang maputol yung mga ngipin nito. At kapag nangyari ito, well, Katapusan na ng blender mo. next is, meron din naman tayong tinatawag na rubber type drive shaft. Compare sa plastic type, habang tumatagal, mas prone ito sa pagkapudpud dahil nga gawa lang ito sa rubber. At mapapansin nyo rin na napakalambot lang nito. Add ko lang, meron din po palang combination na made of rubber and plastic. Kagaya nitong nasa video. At eto na nga. Alam mo ba master na mayroong all metal drive shaft na blender? Master, di ba sa mga pang-commercial type blender lang meron yan? Yun ang akala mo. Hindi ko na sasabihin yung brand. Bahala na kayo kung alam nyo to. Anyway, compared sa plastic and rubber type, mas durable naman ito dahil gawa ito sa stainless steel materials. At hindi lang yun, pati yung bottom part ng picture nito is all metal drive din. Kaya, no need to worry na baka mapudpud, maputol yung drive shaft nito. At kung tatanungin niyo ako mga master, this is one of my highly recommended blenders sa mga customer namin. Pati na rin sa'yo. Paano master pag nasira yung mga parts na yan? Don't worry mga master. Bawat parts naman ng blender is pwede nyo mabili sa mga authorized service center. That's it for my video mga masters. Alam ko may natutunan ka na naman sa video na to. At may matututunan ka pa kapag napanood mo yung dalawang video na to. Kaya mag-subscribe ka na para updated ka lagi sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag ka rin kalimutan i-share, okay? Hanggang sa mga susunod na mga informative videos mga masters. Always stay safe. I'll see you next time. God bless.